Overseas Filipino worker who died in Kuwait due to alleged coal suffocation was laid to rest on Sunday, January 26. Here's the report. The remains of Jenny Alvarado, the overseas Filipino worker who allegedly died from coal suffocation in Kuwait, were laid to rest on January 26 in Rodriguez, Rizal. Pangako namin, mabibigyan ka namin ng prestisya. Napakasakit sa kanya na hindi niya kami nakitang lumaki. Napakasakit din sa aming mga anak na hindi na namin siya makakasama sa aming mga kaarawan. Sa pagtitipon ng Pasko, bagong taon, ito na ang kanyang huling hampungan. The Department of Migrant Workers is now preparing charges against Jenny's employer for negligence. It is also pursuing legal action against a cargo company responsible for mistakenly swapping her remains with those of a Nepali national. Yung pamilya nag-fill out na ng mga special power of attorney forms doon sa dalawang kasong sasampa natin doon sa negligence laban sa employer, doon sa smoke inhalation nung Enero 2, and then yung isa yung doon sa service provider doon sa maling pagpapauwi ng labi. Meanwhile, Jenny's friends in Kuwait revealed that she was mistreated and molested by her employer. Well, again, yun ay nakadepende sa autopsya. Sa ngayon kasi, we just really need to rely on the science, which is yung autopsya. And of course, kung may mga testigo who will come forward, welcome din yun. But for now, yun ang pinangahawakan natin. In addition to financial assistance, the DMW and OWA have provided scholarships for Jenny's 5 children. For News 5, I'm Ria Fernandez. We are One News. Kasi if I can remember it correctly, nung dumating finally yung tamang cadaver dun sa pamilya, nakita nga nila na may mga parang pasa, diba? Parang may ligature marks. Oo, doon sa katawan. Sa joint sabi area. nila, akala ko ba suffocation na, ba't ganito yun nangyari? Kaya nga at this point, parang masarap kausap dito si Raquel Fortun. Oo, because diba, apparently you can still find some sort of evidence kahit na embalsaman na. So we don't know kung dumating dito na embalsaman na si Jenny or hindi pa. But if you want answers... Kasi para sana mapa-autopsy or siya. ano yung report? Ano yung report talaga nanggagaling doon? Kasi ang report sa kanila is asphyxiation, suffocation . Oo, dahil ang nagamit daw na pampainit, di ba, heater ay uling. Uling. Oo. Tatlo sila, ilan? Tatlo silang namatay, di ba? So, pero sabi nga nila, kahit ano pa, meron ding negligence yung amo doon, yung employer. Bakit may mga, sabi nila sa may, I don't know sa joints, may mga ligature marks, may mga parang black and blue. So that's very similar daw na nakatay yung for someone na nakatali ang wrist area. Kaya nga, di ba, balikan lang natin yung sinasabi din ni Senator Raffy Tulfo dun sa one of his hearings last week na sabi niya, magkaroon na ng deployment ban dyan sa Kuwait because actually, hindi naman sila sumusunod dun sa mga kasunduan natin. Kasi yung ibang nations dyan sa Middle East, sumusunod naman . I mean, gumaganda na yung condition ng mga lagay na may mga a few issues here and there, but negligible naman. Ito sa Kuwait, parang hindi nag-i-improve yung conditions, working conditions. Specifically sa mga natin, domestic helpers doon. Kasi sinasabi nga ng Department of Migrant Workers ay hindi lang naman domestic helpers na nagtatrabaho sa Kuwait. There are also laborers there and other workers. Yung mga management, mga engineers, mga okay sila. Okay. Kaya nga sinasabi nila, teka muna, hinay-hinay muna tayo sa deployment. Because pwede natin pag-usapan yung provision or whatever, kung ano yung deployment ba natin, yung mga domestic helper pwede lang naman, ba? Or ano? Pwede Kasi naman, we have a lot of Filipinos yung sinasabi mo, pwede naman hindi blanket deployment. Para doon lang. Diba? Sa mga domestic helpers. Kasi madami parang hindi na tao yung turing sa kanila. Kasi madami na tayong ginawa na measures na hindi naman gumagana. Like, huwag i-confiscate yung passport. Diba? Reminder. So, surrender mo daw. Yung telepono. Diba? Wag so, kung gusto mo daw, i-surrender mo yung passport or travel documents mo sa DFA upon entry. Diba, para hindi makuha ng workers. But somehow, hindi nag-improve. Hindi nag-improve yung kalagayan.